Eto, talagang matindi. Inamin na po ngayon ni General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, na sa oras na lumabas ang warrant of arrest para doon sa mga co-accused ni dating Pangulong Duterte, ipatutupad ulit nila yan. So, ibig sabihin, sa kabila po ng mainit na reaksyon ng taong bayan, lalo na ng mga supporters ng mga Duterte tungkol sa pagkakahuli at pagkakakulong ni Duterte, hindi yan kinababahala ng PNP. Sa halip maninindigan sila, nagsusunod sa mga court order. Alam naman natin na hindi lang si Duterte ang sinasangkot yan sa crime against humanity before International Criminal Court dahil Pilipino ang complainant dito. Pati si Senador Bato de la Rosa at yung iba pa. Pero mukhang sila po ay makakasama o isasama. Wala pa lang po na black and white na warrant of arrest. Pero ang sinasabi rito, hindi ito pananakot, kaya ako ginagawa. Inire-relay ko lang sa inyo at binabalita ko lang sa inyo, gagawin ng PNP muli. At hindi naman po yan talaga maiwasan. Dahil kung nagawa nila kay Duterte ang pag-aresto sa dating Pangulo, bakit naman hindi magagawa kasi sa dating PNP chief at ngayon ay Senador Bato de la Rosa at iba pa. So hindi ito pananakot. Ito ay pagdidiin lang ng kapangyarihan sa ilalim ng mga court order. Higit sa lahat, ito rin nagpapakita na kontrolado ng pamahalaan ng PNP ang sitwasyon. Dahil alam nila, pansamantala lang ang init ng reaksyon ng mga pro-Duterte. Pero hindi yan magiging sagabal para ipatupad ang mga batas tungkol po sa mga kinasuhan dahil sa di umano'y paglabag sa karapatang pantao. Okay? Kaya binabanggit ko po ito dahil sa maraming mga bagay-bagay na mga nangangailangan po ng mga paliwanag. Ako naman at ang aking pong mga channel, Mike Abi Opinions at MA Pinoy TV, ay naghahatid lang ho tayo ng mga impormasyong dapat kapulutan ng aral. Wala tayong kakampihan dito kung hindi nakapokus sa kung ano ang ginagawa na naaayon sa mga obligasyon at sinumpaan tungkulin. Ang pagpapatupad ng batas ay naaayon sa kanilang mga tungkulin. Okay? Sunod na issue ay itong kung ating mga gunita ay hindi naman lumalala o maaaring ganon sa mga rally, protesta ng mga mamamayang nagulat sa nangyari ito. Pero lumalabas punong-puno po ng mga sisihan, panlalait, panunumbat. Ayaw ko na iparinig sa inyo dahil minsan ho ang mga lingwaheng ginagamit nila hindi na ho pang public. May mga nagmumura, may mga nanlalait, may nambabastos, may nanghuhusga sa ating Pangulo at sa ating administrasyon after nilang sumunod sa mga batas ng pag-aresto kay Duterte. Yung mga speaker, mga nagsasalita sa mga rally, simbolo ng galit na parang may pagkasedisyon, may pagkarebelyon ang mga dating ng paliwanag. Pero yan lahat ng yan ay under monitoring ng ating pamahalaan. Okay? Hindi naman po yan nababaliwala. Dahil kasi ang mga otoridad sumunod sa warrant of arrest. Kaya yung mga maaaring tinatamaan ng warrant of arrest na lalabag sa batas, yan ay may kaakibat din na posibleng pananagutan. Nandiyan ang mga cyber libel, nandiyan yung mga inciting to sedition na mga pwedeng panagutin kapag sumobra, dala ng galit. Kaya paalaala lang, huwag masyadong maging emosyon para lang makuha ang simpati ng tao, lalo ng mga politiko, sa kanyang batiko sa mga kinaukulan. Paalaala lang po yan.
Dahil ako naniniwala na ang tawag dito, ang lahat ng mga nangyayari na pagsubok, mga personal na issue, pambayang usapin, political issue, yan po'y talagang lumalabas, biglang dumarating. Pero kung wala ka namang naging kasalanan o wala naman kayong sa tingin nyo ay maaaring pananagutan sa inyong mga ginawa sa nakalipas na panahon, hindi nyo magiging problema yon. Pero kung mayroong abuso or pang-aabuso, aba, huwag na kayong magtaka. Darating talaga yung pananagutan. Kaya ako personal po akong umaapilar na rin sa mga pro Duterte o kung ano man, kasi lumalabas yung sobra yung galit nyo. Yung pagmumura, panunumbat, panghikayat na maaaring lalabag sa batas o lumalabag sa batas, yan ay pagsisisihan na naman sa bandang huli. Ang tanong, ito bang mga nanghihikayat, maninindigan ba sila? Halimbawa, ay mayroong nanawagan na mag-aklas, people power. Ang tanong, kaya ba nilang panindigan yon? Baka pag dumating yung panahon na lumalabag na sa batas ang kanilang mga nirecruit o mga nakumbinsi sa kanilang panawagan, baka sila ang biglang mawawala. Baka sila yung magtatago. Baka sila yung iiwas. O sino maiipit? Yung sibilyan. Yung mga nagamit o nagpagamit. Yun ang mabigat. Kaya palaala lang sa mga mamamayan, huwag basta maniwala sa panawagan ng iba. Dahil ang pananagutan, baka kayo ang habulin, hindi yung nanawagan. Kasi yung panawagan na mag-aklas, people power, kung ano, labag sa batas yun eh. Eh yung mga nanawagan yan eh, kaya ba nilang panindigan yun? Baka pag may mga ebidensya at pinapanagot nila, biglang sasabihin eh, karapatan lang namin yan, manawagan. Freedom of assembly, freedom of expression, o freedom of the press. O kaya sabihin, biro lang yun. Ay, hindi po yung katwiran. Pag sinabi at nagdulot ng kasamaan, nalalabag sa batas, meron ng accountability. Kaya kung tinatapik po ito, hindi naman nakikialam, gusto ko lang na maging halimbawa ito, makapulot kayo ng mga aral na ang lahat ng bagay may limitasyon. Meron tayong obligasyon, pero may limitasyon. Ang demokrasya ay kailangan, pero merong hangganan at pag sumobra, may pananagutan. Yan po yan. Please like, share ng video.